What's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 4 na videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 4 na videos nga po ang ma-upload ko po. Mga masters, okay lang po bang wag nyong skip ang mga ads sa aking mga videos? Salamat po talaga mga masters sa solid na pagsuporta po sa akin. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Isagani Abelia, shoutout kay Ika Pablo. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Kabanata 2376 hanggang 2380. Walang alinlangan ang saloobin ni Zuang Tang at Gang Tian. Nagplano na silang umabant at umatras kasama si Ivory. Kahit nakaaway sila ng buong apocalypse, hinding-hindi sila atras. Pagkatapos ng lahat, kung ano ang mayroon sila ngayon ay ibinibigay ng Aaron. At sa kasalukuyang lakas ni Ivory, kung manggahas silang ipagkanulo ang isa't isa, sila ay mapapahamak. Hi Xiao Xiao, hindi mo kailangang sayangin ang iyong hininga. Kahit mamatay tayo, mamamatay tayo kasama si Miss Su, sabi ni Zuang Tang. Nakikita ni Hi Xiao Xiao na mayroon silang ganoong katigas na ugali, at wala silang magagawa kahit sandali. Hindi nila makontrol si Han Nayan. Paano siya magkakaroon ng kapital para makipag-ayos kay Ivory? Nasaan ang Aaron? Sa oras na ito, tinanong siya ni Ivory kay Ching Feng. Ngumisi si Hi Ching Feng at sinabing, hindi mo ba masyadong kilala ang Apocalypse? Paanong hindi mo malalaman kung saan siya nagpunta? Si Ivory ay mabangis na humakbang sa paa, katamtamang kontrol ng lakas, bagaman hinayaan niyang si Ching Feng ay makaramdam ng matinding sakit, ngunit hindi nagdulot ng malubhang pinsala sa kanya. Kwalipikado ka pa bang kausapin ako ng ganito? Malamig na sabi ni Ivory. Puno ng malamig na pawis ang ulo ni Hi Ching Feng. Alam niyang basta dagdagan pa niya ng konting lakas ang paa niya, wala siyang silbi. Nang makita ito, siya Xiao Xiao ay napaluha, ngunit wala siyang magawa. Sa sandaling ito, alam niya ang kanyang pagkakakilanlan bilang isang binibini, na wala namang halaga. Ang mahihina lamang ang natatakot sa kanyang pagkatao. At ang tunay na malakas, she simply disdained. I'll ask you for the last time kung saan siya nagpunta. Sabi ni Ivory. Si Hi Ching Feng ay natatakot. Alam niya na kung hindi niya sasabihin kay Ivory, sa susunod ay higit pa sa sakit. Sa oras na ito, nagmamadaling dumating ang figure ng isang matandang lalaki. Welcome Summer, bakit ka nandito? Matapos tumakbo palapit ang matanda, humihingal siya, na may kaunting kapaitan sa mukha. Kuya Hi, sa lakas mo, hindi mo na kailangang ipakita ang iyong hininga ng kusa. Sinabi ni Ivory nang hindi iniligtas ang mukha. Nahihiya ang mukha ni Ilaw, at hindi nagtagal ay itinigil niya ang kanyang paghinga. Nandito na rin ang aking munting apo. Pakiusap, hawakan siya ng aking lolo. Nakita ni Ilaw si Han Nayan, nagninangning ang kanyang mga mata, at pumunta siya kay Han Nayan. Noong tinanggap ng matandang Yi si Han Nayan bilang kanyang apo, si Han Nayan ay sanggol pa, kaya walang matandang Yi sa kanyang impresyon. Sa ngayon, nakikita ko ang matandang Li na naglalakad palapit sa akin na parang kakaibang lolo at nagtatago sa likod ni Zuang Tang. Nayaner, ako ang tuyong lolo mo. Hindi mo ba ako nakakalimutan? Maling sabi ni He Old One Face. Palihim na tiningnan ni Han Nayan si Hilaw. Hindi pa rin siya nangangahas na humarap sa kakaibang lolo na ito. Kamukha niya si Ivory at humihingi ng tulong. Matanda Hi, gusto kong makakita ng 3,000. Sabi ni Ivory. Nang marinig ang mga salitang ito, napabuntong hininga si Hilaw. Kung narito ang Aaron, isa itong magandang solusyon ngayon. Sayang naman yung Aaron na punta sa Second World. Paano mo siya makikilala kung gusto mo? Welcome Summer, hayaan mo muna siyang pumunta sa four-door hall ko, sasabihin ko sa'yo ang gusto mong malaman, sabi ni Lee. Hindi binalak ni Ivory na gumawa ng maraming ingay. Kung tutuusin, dumating lang siya para hanapin ang Aaron.
Kung hindi nagdusa si Ching Feng para sa sarili niya, hindi siya aabot sa ganito. Huwag mo akong guluhin, o hindi kita bibitawan sa susunod. Sa mga salitang ito, itinaas ni Ivory ang kanyang mga paa at binitawan si Ching Feng. Nasa kamay ni Ivory si Han Nayan sa unang pagkakataon. Tanging sa mga bisig ni Ivory siya makaramdam ng ligtas. Habang naglalakad siya patungo sa 4 na gate hall, tinanong ng matandang Yi si Ivory, bakit bigla kang napunta sa Apocalypse? Namiss ni Nayaner ang kanyang ama, kaya dinala ko siya upan. Hanapin siya. Ano ang problema? Sabi ni Ivory. Sa harap ng walang kibo sagot na ito, Yi lumang napahiyang ngiti, sinabi, syempre walang problema, ngunit paano mo malalaman ang paraan sa Apocalypse, Aaron sinabi sa iyo. Kung sinabi ko, alam kong umiral ang daan na ito sa aking alaala, naniniwala ka ba? Sabi ni Ivory. Yi old subconsciously shook kanyang ulo. Ivory ng mga detalye siya ay napakalinaw, kung hindi Aaron sinabi sa kanya ang address, paano niya malalaman? Maligayang pagdating sa tag-araw, nilabag ng Aaron ang mga alituntunin ng Apocalypse, ngunit makatitiyak ka na hindi itutuloy ng Apocalypse ang bagay na ito, sabi ni Yi. Hindi naman siya sumuwi hindi ka lang naniniwala sa totoo, mahinang sabi ni Ivory. Old hindi na ituloy ang problemang ito, gayunpaman, kahit na ang Aaron ay nagsiwalat, Apocalypse din ay hindi maaaring tumagal ng Aaron kung paano. Pagkarating sa 4 na gate hall, pinaalis ni G. Sina Zhuang Tang at Gang Tian. Kung tutuusin, nasa ibaba pa rin sila ng Apocalypse, at hindi sila kwalipikadong malaman ang tungkol sa ipinagbabawal na lugar ng Apocalypse. Sa main hall, tanging si Hilaw at ang mag-ina ni Ivory ang natira. Sabi ng matandang Yi, baka hindi ka maniniwala sa susunod kong sasabihin, pero totoo. Mr. Yi, huwag ka na masyadong makulit, sabihin mo lang, naiinip na sabi ni Ivory. Ang dahilan kung bakit umiiral ang Apocalypse ay ang Apocalypse ay kailangang protektahan ang mundo, at ang krisis ng mundo ay nagmumula sa isang space tunnel sa Apocalypse na ipinagbabawal na lugar, sabi ni Yi. Space tunnel, ibig mong sabihin may pangalawang mundo bukod sa lupa. Tanong ni Ivory, ito ay hindi ka panipaniwala, ngunit totoo na mayroong pangalawang mundo, at ang Han 3,000 ay napunta sa pangalawang mundo. Patuloy na sabi ni Old, abot-abot ko pa, pero kailan siya babalik na mahinahong sabi ni Ivory. Nagulat si Old Yi sa hindi natitinag na ekspresyon ni Ivory. Sa kanyang opinyon, magugulat ang sinumang makarinig ng ganitong bagay. Pagkatapos all, the cognition of Earth people is only limited to the world of the Earth. Biglang nagkaroon ng second world. How can ordinary people be so calm? Natatakot ako na siya lang ang nakakaalam kung kailan siya babalik. Hindi na kaya ni Oldie, tumulong sa pagbuntong hininga. Wala siyang kaalaman sa ikalawang mundo. Isang milagro lang ang inaasahan niya. Kung tutuusin, napakaraming tao ang nauna, at walang makakabalik na buhay. Ibig mong sabihin, itong lugar na ito, ang mga taong nagpunta, hindi na bumalik. Direktang nagtanong si Ivory, ang Apocalypse ay nagpadala ng maraming tao sa ikalawang mundo, ngunit walang balita na naibalik, kaya kung makakabalik ang Aaron ay depende kung makakahanap siya ng paraan kung paano ipinaliwanag ni Lilaw, dalhin mo ako sa bawal lugar, sabi ni Ivory. Nagulat si matandang Yi. Nang makita ang ekspresyon ni Ivory, tila mas gusto niyang pumunta sa ipinagbabawal na lugar, welcome summer, ano ang gusto mong gawin? Kinakabahang tanong ng matandang Yi, dahil hindi mo alam kung kailan siya babalik, ako mismo ang pupunta at makikita ko siya at babalikan siya, sabi ni Ivory. Huminga ng malalim si Old Yi. Ang ikalawang mundo ay hindi isang lugar na basta-basta pumunta. Napakaraming hindi kilalang mga panganib. Paano niya pakakawalan si Ivory? Upang hayaan si Ivory na alisin ang ideya ng pangalawang mundo, maraming sinabi sa kanya si Lilaw tungkol sa mga panganib ng ikalawang mundo, ngunit si Ivory ay hindi natinag. Isang salita lang ay hindi makapagsalita si Lilaw. Dahil hindi ka pa nakapunta sa ikalawang mundo, at walang nakabalik mula sa pangalawang mundo, paano mo malalaman ang mga panganib na ito? Hulaan mo o gumawa ng paraan. Mahinang sabi ni Ivory. Direktang natarante si Old Yi. Ang panganib ng pangalawang mundo ay ang kanyang pagtatasa, na batay sa katotohanan na ang mga nakapunta na sa pangalawang mundo ay hindi na bumalik. Ngunit hindi malinaw kung namatay sila dahil sa panganib o dahil hindi sila nakahanap ng space tunnel pabalik sa ikalawang mundo. Since it's a guess,
then lahat ng sinasabi mo ay untenable, and if it's really dangerous, I'll go even more. Matigas na sabi ni Ivory. Bakit? Ang susunod na lumang hindi maintindihan ng magtanong ng isang paraan, alam mabuti panganib, ngunit mas gustong pumunta, ito ay alam na rin bundok may tigre, pahilig tigre bundok pumunta. Ngunit saan siya nakakuha ng kapital para gawin iyon? Ngayon ay nawawala ang Aaron, at kailangan pa rin siyang alagaan ni Hanayan. Kung pupunta siya, ano ang gagawin ni Hanayan? Siya at ako, kahit mamatay kami, mamamatay ng magkasama. Sabi ni Ivory. Napabuntong hininga si He-Old. Nasasabi ni Ivory ang mga salitang ito, ipinakita kung gaano katatag ang kanyang saloobin. Pero bata pa si Niner. Wala ka bang pakialam sa kanya? Ilumang hawak ang mahigpit ang huling pagkakataon, umaasa na magagawang Hanayan bilang isang alalahanin, hayaan Ivory sumuko. Ngunit nagpa siya si Ivory na hindi lang siya pupunta, kundi isasama rin niya si Hanayan. Hindi niya hahayaang maiwan si Hanayan. Isasama ko si Niner. Sabi ni Ivory. She is still so small. Wala siyang lakas ng loob na harapin ang panganib ng Second World. Gusto mo ba siyang saktan dahil wala siyang karapatang pumili? Apurahang sabi ni He-Old One Face. Marahang hinawakan ni Ivory ang ulo ni Hanayan at nagtanong, Niner, natatakot ka ba? Itinaas ni Hanayan ang kanyang ulo, walang takot na tingin, ay nagsabi, upang mahanap si tatay, hindi natatakot si Niner. Tumingin si Ivory sa matandang Yi at sinabing, ito ang ugali ng ating mag-ina. Walang makakapigil sa atin. Kinailangan ni Hilaw na bamaantong hininga, nais na mapanatili si Ivory, ngayon ay tila halos imposible, ngunit ang pangalawang mundo, paano siya pupunta? You don't have to think about it. You can't stop me. The whole apocalypse can't stop me. Sabi ni Ivory. Sa ganitong uri ng mga salita, naririnig ni Hilaw ang isang paniniil na hindi pinapansin ang buong apocalypse. Kahit ang Aaron ay walang kwalifikasyon at lakas para sabihin ito. Ano ang batayan para kay Ivory? Welcome Summer, anong nangyari sa'yo? Bakit hindi siya si Ching Feng ang kalaban mo? Tanong ni Yi matandang marangal. May mga bagay na hindi ko alam ngayon. Ilang mga sinaunang alaala ang natutulog sa aking isipan. Ngayon ay medyo nagigising na ako. Siguro pagkatapos kong magising ng lubusan ay malalaman ko na ang mga nangyayari. Sabi ni Ivory. Sinaunang alaala. Paggising. Kumunat ang noo ni Old Yi. Hindi pa niya narinig ang ganoong bagay. Maging siya ay hindi alam kung paano ito ipapaliwanag. Ito ba ang mga alaala ng mga nakaraang buhay? Pansamantalang tanong ni Old Yi. Nakaraang buhay. Umiling si Ivory. Sinabi, hindi ko alam. Ngunit matagal na silang nasa isip ko, napunta ako sa apocalypse, lahat ng bagay dito ay napakapamilyar, tila matagal na akong narito, baka dito, may mga sekreto tungkol sa akin. Isang kakilakilabot na ideya ang nabuo sa isipan ni Hilaw. Parang ulan ang malamig na pawis sa likod ni Hilaw. Pamilyar ako sa lahat ng bagay dito. Itinago din ng apocalypse ang sikreto tungkol kay Ivory. Kung may ganitong kasabihan tungkol sa past life at present life, ang dahilan kung bakit pamilyar si Ivory sa lugar na ito ay malamang na may kaugnayan. Sa Secret House. Masasabi ba natin na ang nakaraang buhay ni Ivory ay isang support wave? Ito ay isang napakakatawa-tawa na ideya, sobrang katawa-tawa na kahit si Hilaw ay hindi makapaniwala, ngunit tila walang ibang paliwanag. Dahil ang memorya ni Ivory ay napakaluma, ang object ng hinala ng memorya na ito, bilang karagdagan sa pagsuporta sa pag-iling, Ye-Old ay hindi maisip ang sinuman. Ngunit kung ito ay totoo, ito ay kapana-panabik na balita para sa apocalypse. Minsan si Fu Yao ang pinakamalakas sa apocalypse. Kung talagang bumaling siya sa reincarnation at naging Ivory ngayon, hindi ba ililigtas ni Ivory ang pagkakaroon ng apocalypse? Namula si Hilaw na kakaiba ang mood at excited. Ito na marahil ang pinakakapana-panabik na panahon sa kanyang katandaan. Maligayang pagdating sa tag-araw, mayroong isang lugar na nais kong ipakita sa iyo, na maaaring makatulong sa iyong memorya. Nanginginig ang mga kamay ng matandang Yi, na sapat na upang ipakita kung gaano siya kasabik ngayon. Ito ay mabuti para sa aking memorya. Tanong ni Ivory. Hindi masama. Upang mabawasan ang kanyang pananabik, huminga ng malalim si Hilaw, at pagkatapos ay nagpatuloy, may isang malakas na lalaki na nagngangalang Fu Yao sa Changqi.
Walang sino man ang maaaring pumasok sa kanyang dating tirahan, ngunit minsang pumasok si Aaron. Hindi ko mawari ang dahilan. Marahil ang dahilan na ito ay may kaugnayan sa iyo. Kung makapasok ka sa dating tirahan na ito, maaaring makatulong sa iyo na mag-isip ng higit pang mga bagay. Fuyaw. Para kay Ivory, inisip niya lang na maganda ang pangalan, ngunit ang dalawang salitang ito ay hindi nakatulong sa kanyang paggising. Gayunpaman, mayroong isang dating tirahan na makikita, at maaari pa itong ipaalala sa kanya ng higit pang mga bagay. Likas na gustong tingnan ni Ivory, pangunahan, sabi ni Ivory. Pagkalabas nila ng hall ay pinalibutan sila ng mga tao. Si He Ching-feng ang unang nagpasan ng bigat. Lahat ng tao sa likod niya ay mula sa ikatlong bulwagan. Halatang siya Ching-feng ang nagdala, mga tao para maghiganti, matandang Li, ibigay mo sa akin ang babaeng ito. Sabi ni He Ching-feng, kalokohan. Kinagat ng matandang Yi ang kanyang mga ngipin at sinabing, siya Ching-feng, dapat mong mabilis na alisin ang mga tao. Huwag mo nang hayaang lumala ang bagay na ito. Matagal nang seryoso ang mga bagay-bagay, ngunit hindi niya ako pinapansin. Kung hindi niya siya tinuturuan ng mahirap na leksyon, nasaan ang awtoridad ng pinuno ng tatlong bulwagan? Sino ang magbibigay pansin sa akin sa hinaharap? Siya Ching-feng ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin at sinabi na ang pagyapak sa lupa ni Ivory ay ang pinakamalaking kahihiyan na dinanas niya sa kanyang buhay, na hindi siya Ching-feng kayang tanggapin. Sa makatuwid, dapat siyang maghiganti at magligtas ng mukha para sa kanyang sarili. Kung hindi, siya ang magiging pinakamalaking biro sa kasaysayan ng Apocalypse. Panginoon ng tatlong bulwagan, walang magawa ang matandang Yi. Kung ang dating buhay ni Ivory ay talagang isang pagmamayabang, ano ang isang master ng tatlong bulwagan? Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!